So yun mga kababayan 'no, hindi naman po kasi talaga ako nagko-content ng ganitong klaseng mga topic kasi alam niyo naman political vlogger po ako 'no. Pero dumaan po kasi ito sa wall ko at para mayroon na rin pong matutunan yung ibang mga kapwa natin vlogger. So panoorin natin 'to 'no. Ito video ito na nag-trending ngayon ni Tomodachi ba? Tomodachi ba yung pangalan nito? So ito panoorin niyo 'to, Ano? Yan. Wala ito. Lakihan natin, O sige, ito panoorin natin 'to, Ano? Boom. Ano? Yan. Sana, alam niyo ano, nagpalaki siya ng katawan para tumanggap lang ng kambal na sampal kay ano, kay Tomodachi ba ano ba pangalan nito? Okay. So, actually no, may mga gumawa ng reaction video din dito sa kanya. And then parang pinapaboran pa nga yung ginawa niya kasi pinatulan niya raw yung basher. Nadama lang daw na patulan yung basher. Okay. O Tomodachi pala. Tomodachi. So ngayon anong context ng video na yun ng pagsampal niya nga doon sa tao na yan? So yung tao na sinampal, ito yan. Yan. So basher niya po yan. No, na nagkataon na medyo malapit lang yung bahay niya sa kanya. So pinuntahan niya, sinampal niya. Oo. And then nakita ko nga yung content ni Kiko Matos na bobo, no? No, pre, okay yung ginawa mo, ang galing-galing mo. Well, entertaining po talaga yon. No, kasi nung napanood ko yun, puta, sabi ko, puta, entertaining to, ha? Basher, pinatulan, sinampal, puta, buti nga sa'yo, Basher, sabi kong ganyan. Pero eventually, naalala ko, puta, vlogger pala ako. O nga pala, ako pala vlogger din pala ako, no? Na, kung ako ba bilang isang vlogger, gagawin ko ba yon? Actually, hindi. Kasi po makakasuhan po ako. Oo. So, ito baka sabihin na naman kasi dito ng mga bobong mga DDS, baka may DDS diyang bobo, no, na nanonood nito. Takero, ano bang alam mo dyan? Hindi ko naman abogado. Ayun nga yung point. Oo. Ako po, political vlogger po ako. Nakikita niyo po ako lagi sa YouTube kasi sa YouTube lang yung platform ko, di ba? Oh. So, sa 5 taon ko bang pagiging political vlogger, di ba? Dapat po may natutunan na po ako sa batas. Political vlogger ako eh. At pinag-aralan ko rin po yan at humingi po ako ng mga advice sa mga abogado natin na ano ba yung mga do's and don'ts bilang isang political vlogger. At bilang vlogger na din. Oo. So ngayon, ang point natin dito, no, yung pagsampal niya ba dun sa tao na yun na basher niya, yun ba pwedeng kaso? Actually, pasok po yun sa kaso na minor physical injury. Kasi sinampal ka lang naman eh. Okay. Ngayon, kung sasabihin naman dito ni Tomodachi, no, na hindi basher ko yan eh, nabastos ako eh. Pinagbantaan niyo yung buhay ng pamilya ko eh. Well, tandaan natin no, na bilang isang vlogger, tayo din po public figure. Especially na siya. Medyo malaking influencer na rin po siya kasi pumalo na siya ng 100,000, no? 125,000 followers na pala siya. So consider ka na as vlogger, as influencer. Ngayon, iba yung pagtrato po ng cyber libel, 'di ba? Sa mga tao pong katulad natin. So ganun lang naman kasimple yun. Kung pikon ka, huwag ka mag-vlog. Hindi nga, 'di ba? Kung papatulan mo yung basher mo, huwag ka mag-content. Oh. At ako, marami akong basher sa totoo lang, especially nung 2023, no? Nung bumaliktad nga po ako, no? Nung naging critic na nga tayo ni Digong, no? Nung hindi na nga po tayo sumuporta kay Sara. Ang dami din pong grave threat sa akin noon. Pero sinabi ko na lang, well, vlogger ako. Hanggang ngayon, 2 taon, nabuhay pa rin ako. Oh. So ngayon, pag-usapan ngayon natin yan, no? Kasi interesting to para lahat tayo may matutunan dito. So una, ito maliit lang naman to, itong pwedeng ikaso dito kay Tomodachi. A minor physical injury is non-life-threatening body harm like cuts, scrapes, bruises, or sprains that needs basic first aid or minimal medical attention a few days. Actually, parang hindi pa nga siya pasok dito, no? Kasi yung sampal, may, ewan ko lang kung may bruise ng konti, no? Kung may, kung sinampal yung tao na merong pasok. Pero malit lang to. Oo. Kasi arresto minor lang ito eh, no? Arresto minor lang ito, arresto minor to arresto mayor. So, pag ganyan, ano lang yan, 1 days to 30 days na makakakulong lang yan. Wala, mahina po ito. Oo. Yun nga lang, no, nakalimutan natin, no, na may iba pang pwedeng ikaso dito. Kasi una,
tandaan natin na yung nangyari po na yon is binidyohan niya. Binidyohan niya. So ito, mangyayari dito, no? Pasok ito sa data privacy, una sa lahat, no? Eh, ang problema sa data privacy, criminal case po iyon. O, ito, at least may AI na, dali mag-research, di ba? So yes, data privacy violations can be absolutely become criminal cases leading to significant fines and imprisonment, as seen which laws to the Philippine Data Privacy Act. So ano ba yung naging data privacy dito ni Tomodachi? So unang-una, ito, yung pag-share nga po nung conversation nila on privately. Private na usapan ito, pero share mo yung private na usapan ninyo between you and that basher. Kahit basher pa yan, di ba? Pasok yan sa data privacy kasi kayo lang nag-uusap eh. Pinagkalat mo sa buong mundo. So pwedeng sabihin dito nung yung sinampal mo na hindi, nalabag dito yung data privacy act, yung data privacy ko kasi kami lang nag-uusap na dalawa eh. Pinahiya niya ako. Oo. At bukod doon mga kababayan, yung pagsampal po sa kanya, binidyohan, in-upload sa Facebook. Pasok din po yun sa data privacy kasi pwede niya sabihin na binidyohan ako na hindi niya alam. Oh, kasi kung kayo na, ito ngayon, sa Pilipinas ngayon, medyo matatalino na yung mga ibang mga vlogger. Kapag nasa public place po sila, ang ginagawa nila, hindi po nila pinapakita yung mga muka ng mga dumadaan. Kasi nga po naman, kapag sila nga pala naabala dahil sa video mo na yan, data privacy po yun. Ito, ang tanong ba dito? Alam ba nung sinampal niya na siya ay binidyohan? Siguradong hindi. At hindi papayag yun na sinampal siya, bibidyohan siya. So, swak po sa data privacy po yun. Kasi pwede niya sabihin, binidyohan ako nang hindi ko alam. O sinampal pa ako. Di ba? Kasi ang point natin dito, no, hindi kasi, pag tayo po isang vlogger, isa po tayong social media influencer, meron kaakibat po na, consequences. Hindi yan puro positive, no? Kasi once po tayo naging vlogger, talagang marami tayong ko-compromise po dito. Di ba? At ngayon, data privacy pa lang pinag-uusapan ngayon natin. Paano pa yung isang kaso dito? Na ito yung isa sa pinakamabigat talaga na pwedeng ikaso kay Tomodachi. Ako doon nananakot Ang sa akin lang po kasi, baka kasi tularan ng iba. Baka po maging trend yung ganito na pag-basher, papatulan mo. Well, pwede mo naman patulan, in my own opinion, huwag mo nang videohan. Hindi kasi kunwari kapag kayo, o kunwari talagang pikon talaga kayo, o meron kayong basher na talagang galit talaga kayo, o puntahan mo, sapakin mo. Oo. O ano nga lang, minor physical injury lang para at least ilang araw lang na pagkakakulong, di ba? Huwag mong videohan. Huwag mong i-upload sa Facebook or sa ibang social media na o kaya kasuhan mo. O di ba? Pwedeng ganun yun. Kunwari, pinagbabantan yung buhay ng pamilya ko. Na yung pamilya ko, pribadong tao. Meron sila karapatan. Kasi pribadong tao. Ikaw, vlogger ka. O medyo numinipis po yung karapatan mo bilang napagsuko o or nako-compromise yung privacy dahil nga social media influencer po tayo. Kaya kung binabanggit ito para po wag sana tularan ng iba. Baka maging trend. Kasi nag-trending di ba? So ngayon, ito yung isa sa pinakamabigat na pwedeng ikaso diyan kay Tomodachi. At least, 'di ba? At least alam natin. Baka kasi may ibang magbablog dito na tularan, baka hindi niyo alam na may kaso po na may posibleng kaso nga po yung ginawa nga po ng tao. O, di ba? Ayun lang po yung point natin dito. Wala pa tayong inaano dito So ito yung pinakamalupit, no? Cybercrime Prevention Act of 2012, Republic Act number 10175. Oh. Ako nakasuhan ako nito. Hindi, actually aware talaga ako dito. Bakit? Kasi nakasuhan po ako ng data privacy. May kaso din po ako ngayon ongoing, cyber libel. Oh. Kaya aware ako dito. Oh. Ngayon, ang point dito, ano ang intensyon kung bakit in-upload yung video? Ito ba for awareness o para pahiyain ka? Meron bang mali siya yung content na pahiyain yung tao? Ang mga pagsabi po niyan is yung sinampal. Yung tao na sa video. So ngayon, anong dapat gawin dito?
Well, mukha namang walang pera yung tao kasi nag-gym siya doon sa Pipitsugin na gym. Di ba? Hindi makapagkasa yan. Swerte lang po ni Tomodachi, no? Kasi kung sa akin nangyari yan, pag ako, ganon, ako may pambayad ako ng abogado, di ba? Pero yung tao wala. Yun nga lang kung talagang desidido siyang sampahan ng kaso ito, kasi nga, di ba, 3 kaso pwedeng sampa dito. Ewan ko lang, kapag abogado kausap nyo, pwede pang patungan ng iba yan. Pero pwede yung minor physical injury, Data Privacy Act, at saka cybercrime. 3. Yung 2 dito, criminal case. Oo. So ngayon, kung talagang desidido siyang sampahan ng kaso ito, at siya ay walang trabaho, o kaya siya po yung minimum wage, yung sinampal nga po, pwede siyang mag-file ng kaso through PAW. Yun, libre yun. Di ba, papagawa ka lang doon ng affidavit, isampa mo ngayon sa piskal. Huwag ka lang pumunta NBI, matagal doon. Idiretso mo na sa piskal. Punta kang PAW, sabihin mo, pakita mo yung ebidensya mo pala, una sa lahat, yung ebidensya mo. Ipunin mo yung ebidensya mo, yung mga posting niya sa Facebook, kunin mo yung URL, di ba yung link, screenshot ng Facebook mismo, na dapat may logo ng Facebook. Alam ko yan, puta nakasuhan ako kaya di ba? Tapos merong screen recording nga po ng video na merong logo ng Facebook, taka anong pangalan niya, at saka mismong video mismo na naka-upload. I-save mo to sa USB, punta kang PAW, pakita mo sa PAW. Oo. Pero dapat meron kang dalang indigency pala. Una sa lahat, hingi ka sa barangay. Kung ikaw ay minimum wage earner o wala kang trabaho, punta ka doon. O, sampahan mo ng kaso. Di ba? Ayan, yan lang. So, good luck. Oo. Oh, kung gusto mong samahan kita sa PAW, sige. Okay, okay na yan. Sige, bye-bye.